Panay na naman ang paypay ng mga taga-Panay recently dahil sa malawakang brownout. Pero what if ang mga dagat na pumapalipot sa isla pwedeng lumikha ng kuryente? Ganyang technology ang in-explore ng nakilala naming 22-year-old Pinoy. Let's change the game at tuklasin ang prototype ng tidal turbine. For this episode, gagamitin natin ang kapangyarihan ng tubig. Well, parang gano'n na nga. Dahil ang game-changing innovation natin today, kaya mag-generate ng kuryente mula lamang sa tinatawag nilang tidal energy. Nakukuha ang tidal energy mula sa natural na pagtaas at pagbaba ng tide ng tubig na apektado ng gravity ng Earth, araw at buwan. Sa bansa, siyam ang awarded na ocean energy projects ng Department of Energy. Pero lahat ng yan, nasa pre-development stage pa lang. Bagay na hindi na naantay ng 22 taong gulang na si Patrick. Gumawa na siya ng sarili niyang prototype ng tidal turbine. Kung papansinin natin yung Philippines, archipelago tayo eh. Ang dami nating tidal waves, ang dami nating rivers, mga canals, di ba? Ang dami nating tubig to create electricity. Ang ideya, nagsimula raw noong siya'y 16 years old pa lang. 2022 naman siya nagkaroon ng pagkakataong buuin ang prototype sa tulong ng isang international non-profit organization na sumusuporta sa clean energy, DOST-TAPI, at ng Ateneo de Manila University at De La Salle University. Marisa Turbine was born, named after his mother, na pumanaw noong nakaraang taon. Marisa Turbine, in Latin, it means of the sea. So, turbine of the sea. To also make a tribute to my mom's life. Pero paano nga ba ito gumagana? Kapag ilalagay natin siya sa tubig, iikot natin siya 180 degrees. Ito yung nasa ilalim ng tubig. And para lumutang yung tinatawag nating body niya, meron tayong floaters. So, kapag umikot siya, meron tayong tinatawag na generator na nasa loob. Kapag umiikot siya, it creates electricity. So yung nagagawa nating kuryente ngayon, papadaluyin natin sa wire natin, papunta dito sa ating battery. It's proof that the Marisa turbine creates electricity. Bam! O, di ba? So yan po. Yan pa lang yung isa sa mga pwede nating ma-power up. Ayon kay Patrick, it takes just 10 hours para ma-charge ang isang bateryang pwedeng magamit ng isang typical Pinoy household. It will be modular in the future, and it will be accessible, and it will be easy to deploy. There you go mga kapuso, sana magtuloy-tuloy yung mga gantong klaseng innovation para na rin sa kalikasan at syempre sa mga susunod pang henerasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!